Nakikita naman natin sa TV lalo na pinaplas ang Israel, no? At yung kanilang pinagtitipunan na isang lugar na tinatawag nila rin ng banal yun na pag-araw ng Sabat doon sila nagkakatipon. Ginagamit lang kasi ang templo kapag may pistang pangilin. Halimbawa, yung pasasalamat, no? Yung mga Paskwa na pinagdiriwang nila, doon sila pumupunta sa templo ng Jerusalem. Pero kapag karaniwang araw lang, lalo na pag Sabat, ay doon lang sila sa mga sinagoga hanggang ngayon. At doon sa kanilang mga sinagoga ay mayroong isang upuan doon na nakalaan sa Mesaya, sa Kristong hinihintay nila hanggang ngayon. Kasi ayon sa kanila, hindi pa dumating yung pinangakong yan ng Panginoon. So, hinihintay nila. Kaya ito ang kanilang pagkakamali. Kaya ito rin ang dahilan, kaya hindi nila tinanggap, Kuya Min, katulad ng tanong mo. Kaya, wala silang paggalang sa Kanya. Wala silang pananalig. Wala silang pananampalataya ang mga Hudyo. Pero gayon pa man, kung makikita natin sa binasa mo, meron ding pinagalingang Panginoon na pinatungan niya ng kanyang kamay. Lalo tigit yung may pananalig sa kanya na sumusunod sa kanyang pangangaral. Ito ang dahilan, Kuya Min. Kaya kung makikita mo at maiwatigan din natin, dito rin sa mga pangyayaring ito na sinasabi ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, o nakita ninyo, hindi lamang si Jesus ang anak ni Maria. Meron siyang kapatid Kapatid na lalaki, kapatid na babae. Ito, Kuya Min, ito ang pinagkakamali, no? Dito nagkakamali yung mga kapatid natin. Kasi itinuturing nila itong salitang ito ay letra por letra. Yes. Na? Pero ang totoo, noong panahon na yon, kahit na noong tayo maliliit, ang turo sa atin ng ating mga magulang, kapag kamag-anak mo, kapag pinsan mo, lalo na pag pinsan buo mo, o yung kapatid mong si Min, no? Nakita mo ba? Pero magpinsan lang tayo niyan. Yes. See? So, ito ang kaugalian nila noon, na hanggang noong tayo'y maliliit, ito rin ang naririnig natin itinuturo ng ating mga magulang. Ito po ang pinagkakapumisan, pagkakamali ng ibang kapatid natin na diniligyan nila ng sala ang ating Mama Mary. Hindi ba nila nakikita ang sinasabi ng banal na kasulatan? Bugtong na anak ng Diyos. So, kaisa-isa. Kung itong mga nakikita rito, ito'y kaugalian ng mga magulang noon, ng mga nakakatanda, at ng higit ng mga Hudyo ng panahon na yun. Sister Cora, dito sa bandang huli, may nabanggit dito na nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Sa ating panahon ngayon, pagka ikaw ay isang naglilingkod sa Diyos, at nasa isang lugar sa iyong mga kamag-anakan, kung magkaminsan meron ding agam-agam yung mga kamag-anakan natin Hindi sila makapaniwala sa atin. Dahil kasi minsan, hindi pa yung tao yan, paista-istambay lang ngayon. Bakit yan ngayon naririto at narikita natin? Sa ngayon, Sister Cora, nakikita pa rin natin, nadarama pa rin natin yun, hindi ba? Yes, yes. Kaya kung sa halimbawa ho ninyo, kayo'y merong mga nakikitang ganito na naglilingkod na sa Panginoon, na hindi nyo ninyo matanggap, hindi nyo matanggap ang kanyang mga sinasabi, ito'y naging bahagi rin kasi ng kasaysayan. Kaya yung pagkilala natin sa Panginoon, hindi ho dapat nating ibatay doon sa kung sino siya. Basta't ang mahalaga ay naglilingkod sa Diyos at ikaw ay ang ginagawa mo ay para sa Diyos, kinakailangan bigyan natin ng kalagayan sa ating kapwa. Okay. Kuya Bert, meron pa kayong idadagdag? Wala na, Kuya. Okay.
Ang pagsusugo ni Jesus sa 12. Tingnan po natin itong pagsusugo ni Jesus sa 12. At nilibot na Jesus sa mga nayon sa paligid upang magturo. Tinawag niya ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa inyong dako, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Tinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ito ho yung nilalaman no ng pagsugo ni Jesus sa 12. Nung kasing kapanahon ng iyong Kuya Bert na nasa kasagsagan ng pangangaral ang ating Panginoong Jesus, sapagkat yun ang talagang misyon niya kung bakit siya ay pumunta rito sa lupa upang ipangaral ang kaharian ng Amang nasa langit. Dito ho sa ngayon, sa ating panahon ngayon, na lumaganap buhat dito sa mga alagad niya na sinugo niya hanggang sa dumating sa ating panahon na ngayon. Ano ho ang nakikita ninyo rito na magiging implikasyon ng mga taong kanyang inaralan na magturo, yung mga problemang nai-encounter niya hanggang sa ngayon nakikita pa rin natin yan sa pangangaral ng mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos. Alam mo, Kuya Min, kung mapapansin mo, itong 12, sinugo niya ng dala-dalawa. Kasi may kaugalian ng panahon na yun, ang mga Hudyo, na kung ikaw lang ang magsasalita at magpapatunay sa sinasabi mo, hindi nila pinaniniwalaan. Kaya kailangan, pag nagsalita ka, ay merong kang i-refer na kasama mo na magpapatunay. Kaya itong pangyayaring ito, no, sinugo niya ang 12 ng dala-dalawa. At sa pangyayaring ito, binigyan niya ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Pero may mahigpit siyang bilin. Huwag kayong magdadala ng anumang pera o anumang baon, kundi panyapak lang. Bakit? Kasi maglalakad lang sila, hindi katulad ngayon. Kung minsan naglalakbay tayo, naka-kotse pa, naka-aircon pa, no? Kaya napakahirap ng dinadanas ng mga alagad noon, maging ang ating Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay tinitiis nila sapagkat sumusunod sila sa Diyos. Mahal nila ang Panginoon. May pananalig sila sa Kanya, maliban doon sa isa. Subalit, Kuya Min, kung makikita mo rito, meron din siyang babala na kung hindi kayo tanggapin sa isang lugar, umalis kayo. No? So kung makikita mo at makikita nating lahat ngayon, mayroong kahit sa mission natin, sa ating Mother of the Eucharistic Grace, kung minsan pinai-schedule na, minsan tinatanggihan pa. No? Pero ang lahat ng ito ay alam ng Diyos. At alam din niyang mangyayari sa kanyang mga alagad. Kaya hindi natin dapat itong ipagtaka. Ang pinaka-importante, sumusunod tayo sa kanyang kalooban. At sabi mo nga, dito sa nabasa mo, ay marami silang pinagaling ang kanyang mga alagad. Kaya kung tayo ay sumusunod sa Diyos, sumusunod tayo sa kanyang mga utos bilang mga ngaral. Katulad nating dalawa ngayon, binigay sa atin si Sister Cora, naging 3 tayo sa gabing ito,
So, doble-doble na, no? Nagpapasalamat tayo at papano at kahit papano ay pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Itong binigay na kapangyarihan ng ating Panginoon